Good evening, Kaligyataricans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako si Gandara, ang inyo pong Kaligyataricans sa maghahatid sa inyo ng latest na update and mga fresh happening ang single po sa TVJ and Kaligyataricans. Siyempre, hinggil po sa mga suliranin na kinakaharap po ng TVJ sa Itbulaga. And eto nga ang atin pong mainit na update ay pumapatungkol po dito sa sa balita po na nasagap po natin about po kay Attorney Buko na talagang full force itong si attorney para po mabawi po ang titulo or maipahinto rather kasi nasa pa lang naman po sila preliminary injunction of title Itbulaga para po sa taping. So lahat ginagawa ni attorney para po mapahinto ang tape sa paggamit ng titulong Itbulaga. Sabi nga po ni Tito Sen ay marami pong napapaniwala o namamanipula po nila na sila ang tunay na Itbulaga. So better na napahinto muna. Pahintuin po muna ang paggamit ng titulong ito, walang makinabang sa kanila hanggat hindi pa po tapos ang main case. So, ayan. Sobra pong nakakatuwa na talagang si Attorney Buko tahimik lang. Sabi nga po ng iba parang ilog, tahimik pero napakalalim. So, ganun man, meron man pong nagdududa na ilan dahil napakatahimik nga po nitong sa attorney, iba po pala umatake. Grabe nga po yun. Masasabi natin na talagang may laban ang TVJ and tama po sila sa kinuha po nila. Dahil po mukhang nasabon nga raw po, sabi ng ilang netizen, nasabon ang mabigat na testigo ng Tape Inc. kay Attorney Buko. Syempre, ano pa ba namang aasahan po natin? Ay attorney po yan. At the same time ay talagang mahusay na attorney. From Divina Law Office pa naman yan. So, pasensya na po pala kayo ng mga Kaligyataricans sa atin pong background kasi umuulan po ngayon. So, sana pakinig nyo pa rin po ako. But anyway, bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, ka-OG, hinggil sa atin pong update, nais ko po muna na i-shoutout ang ilan sa mga masusugid po nating mga taga-subaybay. So, narito nga po ang ilan sa napili natin for today's video. Shoutout po kina Sir Mer Gibbs Vergara, Miss Fallen Angel, shoutout magandang gabi. April Cordero, ayan, shoutout naman Gandara, God bless po, ayan, Miss April Cordero, shoutout po and magandang gabi. Ganun din kay Sir Dennis Damasino and kay Cool Ice. Ayan, maraming salamat po sa pagtutok po ninyo at pagsuporta parate sa atin. Shoutout din naman po ng napakalupet dito kina Easy. Ayan, shoutout din ng napakalupet kina Sir Ferdinand de la Cruz. Magandang gabi naman dito kina Pedro Lorenzo Jr. Shoutout pati kay Miss Marilyn Bulacan. And para naman sa mga bago lang dito sa ating channel at hindi pa nakaka-subscribe, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una po kayo sa mga inilalabas po nating balita. So, pagpatuloy niyo lamang po ang pagtutok at pagbibigay ng mga komento. Samantala, ayon naman po dito kina Bebestano na shout out. Ay nako, matatapos na ang contract ng tape sa GMA next year. Baka di pa tapos yan. Sobra talagang bagala kahit marami ng evidences na nagpapatuo. Tinatagalan pa rin. May kasabihan, justice delayed, justice denied. TVJ Kaligyataricans forever pa rin. Sabi naman dito ng isa pang komentor, dapat lang po sana wala po sana sa kanila ang gagamit ng pamagat na Itbulaga dahil nasa korte pa lamang po sila.
So, yan po ilan lamang po sa mga nababasa po nating komento. Kumbaga sila po ay sang-ayon na wala munang gumamit. Itigil muna ng tape ang paggamit ng titulong Itbulaga. Sabi naman dito ni Joe Mar Lels, yung pinaglalaban talaga na lang talaga dito ng TVJ is ang legacy ng Itbulaga. Alam natin na may hangganan lahat, pero kahit ako, hindi ito yung gusto kong maging ending ng TVJ at ng Itbulaga. Oo, grabe, napakasaklap nga naman po ng ending ng TVJ sa Itbulaga. So, hindi naman po talaga katanggap-tanggap. Kaya po, kahit na okay naman na po ang lagay ngayon nila sa TV5, malaki na rin naman po ang kinikita nila, malaki rin naman po ang pasahod sa kanila na MVP. Meron po silang mga advertisers, commercials, etc. Kumbaga successful na ang kanilang show dito sa TV5. Mapaganon pa man, ay hindi pa rin po nila iiwan si Bulaga. Kagaya ng pangako po ni Bossing, kahit saan man po sila makarating or dalhin ng tadhana, tuloy pa rin ang 1,100 tuwa. Ayon naman po dito kay Clarissa Salazar, praying na mag-grant na nga ang TRO. Grabe sila ang naghirap tapos kumita na ang tape. Sila TVJ naghirap kaya bayad na sila. Ayaw pa nilang sukuan ang name at magpalit na lang ng ibang pangalan. Salamat. Ano daw, ang gulo, no? Praying na mag-grant na nga ang TRO. Grabe. Sila naghirap tapos nung kumita na ang tape, tapos ang kumita ay ang tape. Sila TVJ naghirap kaya bayad na sila. Ayaw pa nilang sukuan yung name at pagpalit na lang ng ibang pangalan. Salamat. So medyo magulo pa rin yung bandang dulo. Anyway, totoo naman yung sinabi po na sana ay maggaranta po ang TRO. Ang TVJ naman po naghirap sa pangalang yan. Sabi naman dito ni LC Dinogama, true, ipaglalaban ng TVJ yung titulong Itbulaga because they have the rights. Even though they are successful in so many ways, the E80 show is a big success. Still, they should have what they had before. The title Itbulaga to you and YouTube too. Samantala, pag-usapan naman po natin ang tungkol dito po sa sa presidente, ang utak po ng Tape Inc., which is si Romeo Halosos Sr., na kung saan ay siya nga po ang isa sa mabibigat witness ng partido ng Tape Inc. Pero mukhang kahit po si Romeo Halosos ay wala pong binatbat dito kay Attorney Buko, na tahimik lang, kagaya nung sinasabi ng ilan, tahimik. Kaya nangangamba yung iba na parang wala daw nangyayari sa kaso ng TVJ dahil nababalitaan lang nilang nakakapunto sa ang Tape Inc. Pero dahil sa interview dito kay Attorney Buko, ay nagkaroon po tayo ng idea na kung saan ay mukhang raw po, sabi ng mga netizen interpretasyon ng ilang mga netizen na nakapanood din sa interview ay malaki ang puntos at nasabon si Romeo Halosos dahil ang sabi ni Romeo Halosos para siyang kumanta na wala pa talaga kung sino ang tunay nagmamay-ari ng Itbulaga kasi pinagdidesisyonan pa rin po yan sa Legal of Affairs. So, yun yung hawak ng TVJ na po pwede pong aprubahan ng korte na ipatigil dahil wala namang gumagamit. Wala pa mang decision ang legal na kung saan ay sinong tunay na nagmamay-ari. So, until now, pending pa din kagaya nitong kay Joey De Leon aplikasyon. So, yun ang gagamiting laban po ng E80
or ng TVJ and the attorney Buko at sasabihin na until now ay wala pang desisyon, until now ay magulo pa din talaga, wala pang nakafix kung sino ang tunay na may-ari ng Itbulaga, kaya dapat ay ipahinto muna ang paggamit nito. So yun lang, very simple. And then nagkataon na talaga ng mga napaka-timing ni Attorney Buko na kung saan ay nagpasa po sila habang pinagdidesisyonan po yan sa IPO pa, nag-ano na agad sila para mapahinto ang paggamit ng titulong Itbulaga. Samantala, sabi naman dito ni Real Pinoy PH, susuportahan talaga niya ang anak niya kahit ano pa mangyari, matalo't manalo sa kaso, matalo man ang TVJ sa kaso, solid pa din ako sa kanila. And ayun nga, dahil nga sa si Sir Romeo Halosos Senior na nga raw po ay nagsabi na until now ay pinagdidesisyonan pa talaga kung sino ang tunay na may-ari ng Itbulaga. Mukhang nakapuntos itong si Attorney Buko. Parang kumanta nga raw ayon sa comment section. Sabi naman dito ni Annabella Paes, congressman pa rin ba yung Senior Halosos? Kailangan harapin na nila yung kaso kasi lahat kasalanan nila. Bakit di nalang i-give up yung pang-aangkin sa Itbulaga? Wala naman sanang problema. The greed and the pride of man has no boundaries. Sabi pa dito, abutin pa ng taon ang kaso. Mangyayari niyan pag natalo, punta sa Court of Appeal, tapos pagtalo may Supreme Court pa. That is kung meron pang pera ang mga Halosos. Lugi na nga show nila at babawasan na exposure ng mga host. Kung matalo pa sila sa lawsuit, ano ba basa dito? Dito sa corporate infringement at the cybercrime, papaano na. So, yun lang po muna ng update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.